moments later. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, siguro nakita nyo naman po sa title ng aking video, nakuha ko na po ang unang sweldo ko sa YouTube channel. Yay! For 45 years. So yun nga, yun ang ikukwento ko sa inyo, kung paano ko siya nakuha, paano ko napalitan, and paano ko nag-start dito sa YouTube. So yun nga, siyempre bago natin simulan, sa mga hindi po nakasubscribe dyan guys, please subscribe my YouTube channel. Sana po supportahan nyo po ang YouTube channel ko. Maliit pa lang naman talaga yung aking channel, pero sana lumaki pa. Yan, subscribe lang kayo, like and subscribe, share, ganun lang po. Kasi dati, kung ano-ano lang talaga yung ina-upload ko, wala talaga akong content. Pero kalimitan talaga sa bahay lang. Sa bahay lang talaga ako. Tapos hanggang sa, ang tagal ko na po nag-YouTube. Hindi ko alam kung ilang years na ako nag-YouTube. Pero bago ako ma-monetize, matagal talaga. Ang tagal ko bago ma-monetize. Kasi kailangan meron kang magte-trending na video para makuha mo yung watch hour nila. Ganyan. Kasi meron silang requirements sa mga bago guys. Sa mga ngayon pa lang mag-YouTube. Meron silang requirements. Kailangan mo ay 1,000 subscribers. And syempre, after ng 1,000 subscribers, kailangan mo ng 4,000 watch hours. Yun, kailangan meron ka nun para ma-monetize. Yung tinatawag nilang monetize guys, yun yung magkakaroon na ng ads yung mga videos mo. So syempre, pag nagkaroon na siya ng ads, ayun na talaga, dun ka na umpisang kumita. Ang ano naman talaga, ang gagawin mo na lang, magparami ka ng views. Kasi syempre, yung ads kasi syempre doon tayo kumikita sa ads eh. Kailangan matagal nilang mapanood yung videos mo, or ulit-ulit nilang panoodin, araw-araw nilang panoodin, ganyan. So ako dati, kasi dahil wala nga akong content, kung ano na lang yung naisip ko. So doon talaga ako na-monetize doon sa meron ako in-upload na tutorial. Oo, yan. Tingnan nyo na lang sa mga videos ko dyan. Yung pinakamaraming views, yung mga tutorial ko. Yan, tingnan nyo na lang sa mga hindi pa po dyan nakakita ng mga videos ko. Yun yung dati. Dati ko na. Doon ako na-monetize kasi marami ako naging views doon. Oo, sobrang dami. Tapos, after nun, bago ako mag-YouTube, nag-Facebook ako. Sa Facebook ako nagla-live. Doon kumita din ako doon. Kasi dati may PC ako. Gaming talaga ako guys eh. Mobile Legend talaga ako. Gaming ang talagang nila-live ko dati sa Facebook. Dahil nawalan ako ng PC, so ang hirap talagang mag-live ng walang PC, lalo na pag gaming. So tinigil ko na. Pero kumita din ako doon guys. So naitigil ko dahil nawalan ako ng PC. Bumalik na naman ako sa video-video, kung anong binibideo ko dito, wala talaga akong content. Pero more on talaga sa bahay lang ako. Ganon. Tapos hanggang sa, nung nandun na nga, dito ako sa bahay, nag-iisip ako ng ano kayang pwede yung talagang papanoodin. Tapos yun nga, yung tutorial. Doon ako marami naging views. Ang mga tutorial ko guys, yung mga paano mahuhuli si Mr. ng ganito, kahit burahin may message siya, mga ganon yung ano. Doon ako, dumami yung views ko. So doon ko na-hit yung 4,000 watch hours ko kasi marami siya nanonood. Kaya importante guys yung views talaga, importante. Kaya kailangan pag mag-upload kayo ng videos, dapat talaga yung babalik-balikan ng tao, yung papanoorin palagi, yung mas maganda nga, alam mo, sabi ko nga, naisip ko nga parang yung iba yung prank talaga, yung pinanonood ng tao kasi nakakatawa, ganun. Kaya lang, dahil wala naman akong kasama dito sa bahay, 3 lang kami, yung anak ko, 9 years old lang, tapos asawa ko lagi sa trabaho. Wala naman akong ma-prank dito sa bahay. At wala din naman ako makakasama sa prank. Siyempre, pag nagpa-prank ka, dapat may taga-video ka, ganyan. At saka, siyempre, ang gamit ko lang kasi is isang cellphone lang talaga yung gamit ko. So, yun nga, after nun, na-monetize na ako. Nung na-monetize ako, siyempre, mag-i-email, tapos lalabas yan sa YouTube Studio, kung na-monetize ka na, ganyan. Kung pwede nang kumita yung yung channel mo. So, yun nga, hanggang sa nag-email sa akin, na-hit ko na, gana. So, tuntua na ako. Hindi pa pala ganun yun. Nung tuntua na ako na na-monetize, syempre ako nag-upload ng video na kung ano-ano, pero yung sa bahay lang na content lang, wala pa rin masyadong views.
Tapos hanggang sa, basta nag-upload lang ako kung ano-ano yung upload ko. Tapos yun nga, nagla-live ako. Ngayon, ito, live yung ginagawa ko. Mobile Legend kasi guys ang nilalive ko. Araw-araw ko nagla-live. Ganun. So yun, hanggang sa, ang sweldo kasi sa YouTube ay kailangan maka $100 ka. $100 bago mo siya makuha. Bago ka makasweldo. Yan sa YouTube. So, basta upload lang ako ng upload, live ako ng live. Tapos hanggang di ko alam na na-hit ko na pala yung $100 dollars. Na-hit ko na pala hanggang sa nag-email sa akin na ganun nga daw na pinadala na yung $100 na ano na na-hit ko. So, wala akong bank account guys. Ayan pala sa mga mag-start pa pala ng YouTube guys, kailangan meron ka ng bangko. Kasi ako wala akong bangko. Kasi nga, wala naman akong valid ID. Sorry naman. Wala akong valid ID. So, ginawa ko, cheque. Ang nilagay ko doon is cheque. Ay, ano ba yan? Nakingin ng aso. So, ang ginawa ko, cheque. So, ang nangyari, nung susweldo na ako, may nag-email sa akin, December 31, ayan, nag-email sa akin ang Google AdSense na pinadala na daw nila yung cheque noong December 28 or 31. December 28 or 31 ba yun na nag-email sa akin? 31. O, December 31. Last year po yun, 2024. Ngayon po ay 2025. March po ngayon. So, sabi, pinadala na daw. So, tuntua naman ako. Yun pala guys, nung pinadala ng December 31, 2 months pa pala guys, bago mo siya makuha. So, December, January, February. So, 2 months pa. So, pagdating ng pero alam nyo guys, pabalik-balik ako dun sa post office kasi tinitingnan ko nga yung sweldo, ganun-ganun. Ilang beses ako nagpabalik-balik dun. Wala na talaga ako ng pag-asa. Kasi sabi ko, tagal na, December 31 pa. Tapos, February. Hanggang February, pabalik-balik ako sa post office. Wala pa rin dumarating. Sabi ko, baka wala na yon, ganyan-ganyan, kung ano na nasa isip ko. Hanggang sa pinaabot ko ng 1 buwan kasi nanood ako ng ibang mga sumweldo na cheque. Pinanood ko sila sa YouTube na sila daw 2 months to 3 months bago nila nakuha yung cheque, ganyan. So, nung February 28, sabi ko kay Wendell, kasi kay Wendell nakapangalan yun, dahil siya ngayon may mga valid ID, siya yung nilagay kong pangalan doon sa aking Google AdSense. Kasi humihingi din doon ng tax. Okay, sa bagay, doon sa tax naman kasi mag-fill up ka lang doon. Tapos, ayun nga lang, maghihingi ng ID, wala naman akong ID. Pwede naman po yun, ibang tao. Pero sabi, dapat kakilala nyo pagkakatiwalaan. So, yun lang naman kasi asawa ko naman yun. So, yun, kaya sa kanya nakapangalan yung cheque. Kasi, in case magpapalit sa bangko, kailangan din ng ID. Wala naman ako nun. So, yun, sabi ko kay Wendell, try mo nga, February 28 yun, sabi ko, try mo nga tingnan sa post office kung meron na. Kasi ang tagal na, 1 buwan na, sabi ko gano'n. So, pumunta siya doon sa post office. Pagdating doon sa post office, wala pa rin daw doon. Alam nyo, ang nakakatawa. Di pagdating niya sa post office, sabi niya, mami, wala pa raw. Sabi ko, ba't gano'n, ang tagal na, wala pa rin. Tapos di umuwi siya dito. Kasi kami dito sa gate, meron kaming mailbox dyan. May mailbox kami dyan. Pag uwi ni Wendell, ako nandito lang sa loob, palibas hindi naman ako lumalabas dahil medyo malayo ang gate namin dito. Pagdating ni Wendell doon sa gate namin, naandun sa mailbox yung cheque. Nandun sa mailbox yung basta meron siya nakita doon. Siguro, hinatid na kasi nung una kasi nagtanong kami doon, ihatid na lang daw pag dumating. So, ibig sabihin talaga, yung palang cheque na ini-issue ni YouTube, ano pala siya, door to door talaga. Kaya pala yung, pag cheque kasi, kailangan exact address. So, dinadala pala talaga nila yun. Pag dumating sa post office, nadali nila dito. Palabas na dito sa amin guys, kasi parang wala na ako na anong kartero. Kaya sabi ko, punta-puntahan namin sa post office. So, nung nakita niya, sabi niya, nandun na pala sa mailbox namin. Siguro nung February 28 din talaga siya dumating. Baka umaga nila nilagay doon. Hindi ako nagtitingin ng mailbox. Malay ko ba, wala namang kartero dito sa amin. So, dumating yung cheque.
February 28, so nakita ko, tuwa ako, talaga namang nagsisigaw naman talaga ako. Kahit sabi, hindi naman ganun kalaki ang sweldo sa unang sahod talaga, pero nakakatuwa. So dumating siya February 28, so ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng cheque. So ito po yung darating sa inyo, ayan. And then ito po yung cheque niya. So ayan po yung cheque. Ayan, hindi ko na po mapakita kung magkano, pero maliit lang naman po yan. So, pag ganyan po siya dalawa, kasi ito, meron dito nakalagay yung, ayan, kung saan galing. Nasa likod niya kung saan galing. Tapos, nandito yung, ito yung cheque. Ito yung, pangalan ni Wendell yan. Wendell. Tapos, kung magkano nakalagay dyan. So, ito, dumating na. So, tuwan-tuwa naman kami. Ingat na ingat pa ako sa cheque, guys. Kasi bawal malukot, ganyan. Alam ko gano'n ang cheque. So, ayan, ang nakalagay dito, guys, ay Citibank. So, nakalagay dito, guys, na bangko ay Citibank. So, sabi, kailangan sa Citibank mo lang siya mapapalitan. Eh, ang Citibank dito, parang ang Citibank ay bihirang-bihira ko naman talaga makita ang Citibank, guys. So, ayan, sabi, papapalitan daw to sa Citibank lang. Pero dito, meron sa amin, dahil dito ako sa Laguna, meron sa Calamba na Citibank. Nung nag-search ako, wala na palang Citibank. So, parang pwede ka rin, kumbaga parang nag-partnership daw, ewan ko yung Union Bank daw. Ganun. Pero, March 4, ayan, March 4, February 28 namin nakuha to, diba? So, ilang araw pa bago namin, kasi nga, namin, ilang araw muna bago namin punta sa bangko. So, nung March 4, pupunta na sana kami sa Calamba para papalitan tong cheque. Pero parang sabi ko, manood muna ako ng mga ibang nakakuha ng cheque kung paano nila palitan, baka mayroong mas madali. So pagdating March 4, umaga, nanood ako sa YouTube. Nanood ako ng mga ganun-ganun. Sabi doon, hindi mo siya, kahit pumunta ka sa bangko ng Citibank, yung mismong bangko nila, hindi nila ito papalitan. Pwede lang i-transfer sa bangko mo, pero hindi nila yung papalitan ng cash, hindi. Ta-transfer sa bangko mo, pero kailangan yung bangko pagta-transferan mo is dollar account. So, syempre, nagtanong ako kung magkano yung dollar account. Guys, napakamahal po ng dollar account. Kailangan may $100 ka para makapag-open ka ng account na dollar account. So, sabi ko, $100? $100 mahigit to. Di parang isang ganito pang open account lang. So, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, sayang naman yun. Sabi ko, sayang naman yung kailangan magpapalit ka pa ng dollar. Pupunta ka pa sa Western Union, palit ng dollar, tapos saka ka mag-open account, ganun-ganun, ang dami nilang So, sabi ko, paano to papalitan? So, nanood ulit ako. Alam mo, magandang tulong. Malaking tulong din talaga yung nanonood ka sa YouTube kung paano. So, sabi ko, paano, nag-search ako, paano siya mapapalitan kung ganon, wala kang dollar account. Sabi nila, mag-reissue daw. Pwede daw yung reissue. Pwede daw gawin yung reissue. So, kailangan talaga ay mag-open ako ng account, bank account. Dahil hindi naman talaga ako maka-open dahil wala nga akong valid ID. Si Wendell kailangan mag-open ng account. So, dahil dati na kaming may bangko, may bangko talaga kami, sabi ko baka pwede na yon. So, paano gagawin? Kasi sayang, mababaliwala to. Sayang naman to. So, ang ginawa, nanood na naman ako sa YouTube kung paano gagawin. So, yun nga, pupunta ka lang doon sa Google AdSense mo, maglalagin ka uli, pupunta ka sa payments, tapos account, ganyan. Pupunta ako kailan nila in-issue yung cheque. Doon mismo sa Google AdSense mo, maglalagin ka, punta ka sa payment, tapos yung account. Hanapin mo lang doon kung kailan nila in-issue yun, tapos pindutin mo lang yon. Pag napindot mo na yun at nakita mo na yung kung magkano, sa gilid noon, sa tabi noon, meron nakalagay reissue. So, pwede pa lang i-reissue. So, ang ginawa ko nung March 4, ay ni-reissue ko siya. So, ibig sabihin, pag ni-reissue nyo na guys, ito, mabovoid na siya, wala na siyang kwenta. So, ito, ang ginawa ko, kasi ganun din naman guys diba? Kung hindi ko i-reissue to, sayang naman. Hindi siya mawawala. Hindi naman mawawala. Kaya lang, paano mo siya makukuha? Kailangan mo mag-open ng dollar account.
So, ang ginawa ko, sinunod ko yung nasa YouTube na ni-reissue nila. So, March 4, hindi na ako umalis. Ni-reissue ko na lang yung cheque. Yung ginaya ko lang, nakita ko yung ano, kung paano nila ginawa. So, ni-reissue ko, sabi ko, bahala na. Nakalagay doon, yun nga, void na to, wala na siya. Wala na siyang kwenta. So, eto, ay remembrance ko na lang kay YouTube. So, ang nangyari, so, reissue. Tinanong muna namin yung bangko ni Wendell kung open pa, kung pwede pa siyang hulugan kasi medyo matagal na rin naman. Nakalagay naman doon is 2030 pa siya, may expired. And yung 2 years naman siya, kung hindi mo pa siya nahulugan, open pa siya. So, yun. 1 year pa lang naman hindi kami nahulugan. So, pwede pa. So, tinanong ko rin doon sa bangko kung pwede pa po mahulugan niya kasi ganyan. So, okay, pwede pa raw. Ang ginawa ko, diba, kailangan, yung payment niya nakalagay doon ng unang inano nyo ay cheque. So, papalitan nyo lang yun, guys. Tatanggalin nyo na, i-delete nyo yung check na nakalagay doon na, ano tawag dito sa settings nyo. Papalitan nyo na ng wireless. Yan, wireless bangko na, sa bangko nyo na. So, ang ginawa ko ganon, pinalitan ko, ipinasok ko lang doon yung bank account ni Wendell, yung pangalan ni Wendell. So, ganon lang yung ginawa ko. Tapos, ang sabi doon, nung pinanood ko, is 5 days daw. Parang 10 to 15 days bago pumasok sa bank account. So, yung March 4 na yon, nag-antay ako ng 5 days. Palibasa, March 4, dumaan ng Sabado at Linggo, ganyan-ganyan. Sabi ko, baka wala rin naman bangko, ganyan-ganyan. So, sabi ko, check ko yung bangko namin kung may dumarating na, ganyan. Yung pala, mag-i-email, tawag dito, hindi pala siya, sa akin pala, nag-email din. Nag-email din siya sa akin na sabi, na-transfer na raw yung payment na, yun nga, ito, yun nandito sa cheque. Na-transfer na daw sa bank account. Yun, bank account na lang ginawa na, inano ko. Bali, nag-email sa akin is March 14. March 4 ko ginawa yun, guys. Tapos, nag-email sa akin March 14. Bali, Friday yon. So, siyempre, dadaan ng Sabado at Linggo, wala namang bangko. So, pag pala naipadala na, 3 to 5 days naman bago pumasok sa bangko mo, yung pinadala nila. So, March 14, tiningnan ko, ano na bang date ngayon? 18. 18 na ngayon. So, March, senior ko na 18, para sure kung may laman ba o wala. So, ayun. Sabi ko kanina, tumawag na lang kami doon sa bangko kung may pumasok na. Kasi nga, kaysa pupunta pa kami mag-check. So, tumawag na lang kami doon sa bangko. So, yun nga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. After 45 years, nakuha na rin namin yung sweldo ko sa YouTube. Yan. Hindi naman yan, guys, ganun kalaki. Pero, okay na din. At least, nakita ko yung pinaghirapan ko ng ilang taon, kahit papano. So, lahat naman siguro ng bagong, unang-unang sweldo is gano'n. Maliit lang naman. Pero, okay na din. Worth it na rin na makita mo yung pinaghirapan mo. Kahit na ilang taon mo yung binuno. So, yun, dumating na nga yung sweldo ko. Bali, March 18 ko mismo nahawakan yung pera. Bali, December, so last year, 2024, December, January, February, March, 3 months ko bago nahawakan yung pera. Ganon talaga, guys. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, bago kayo mag-YouTube, kailangan meron na kayong bank account talaga para hindi na kayo magkaroon ng problema. Naku po, ang hirap po ng cheque. Huwag na po tayong mag-ano ng cheque. Kaya kailangan talaga may bank account. Pwede naman po, guys, ibang bank account, napayag naman po sila. Kasi sila naman po maghuhulog lang eh. Basta kung ano yung report mong bank account doon nila yun ihuhulog. Ganon. So, yun. Actually, ang sweldo naman sa YouTube kasi talagang 20 to 26, ganon. Ganon po ang swelduhan. Monthly din naman, kaya kailangan everyday kayong upload talaga pagka nag-YouTube kayo. Para siyempre, malaki kita bago pa magswelduhan. Ganon. And siyempre, kailangan, bago magswelduhan, kailangan ma-hit mo na yung $1,000 kasi kailangan talaga nila, $1,100 kasi yun talaga yung minimum nila doon. So, yan nga guys, kanina nakuha ko na ang aking unang-unang sweldo sa YouTube. And ito, papakita ko po sa inyo.
ko na talaga yung sweldo ko sa YouTube. Siyempre, nagte-thank you kay Lord. Ayan, kahit medyo matagal ko nakuha yung aking sweldo, pero tinulungan pa rin niya tayo na mag-guide kung paano natin talaga mahawakan yung sweldo natin. Siyempre, thank you din po sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga sumusupport, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, thank you na din po sa inyo. Ayan, siyempre, thank you sa aking sa aking family. Ayan, kay Sia, at kay Wendell, kasi mga ano ko yan mga minsan kasama ko yan sa vlog. So, ayun, kahit minsan nahihiya sila sa camera, sumasama talaga sila sa vlog. Pero ngayon kasi dahil ML na lang yung nilalive ko, pero nag-upload pa rin naman ako. Paminsan pag meron ako i-upload na video, content, ayan, nag-upload pa din naman ako. Mag-upload at mag-upload po ako. Kahit nagla-live stream po ako. Ngayon po kasi wala lang talaga ako mag-isip na content, kaya kailangan lang talaga is may video ko. So ito nga, remembrance ko na lang to guys, kay YouTube. Ayan, pag nagkaroon kayo nito, remembrance nyo na lang din. Pero at least, di ba, nakita nyo, no? yung yung sweldo nyo sa YouTube, pinaghirapan nyo. So yun guys, thank you so much guys. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe guys, please like and subscribe my YouTube channel. Yan, diretso lang tayo kahit wala pa akong masyadong upload. At panoodin nyo sana yung live stream ko ng Mobile Legend tuwing gabi po. Tuwing gabi po kasi ako talaga nag-live stream, kasi sa umaga po ay sa TikTok. So yun, hanggang dito na lang guys ang ating video. Thank you so much po. Bye!